ng pangangalan ng salita po ng Diyos. Tayo po at magiging ang manaming Diyos na sa langit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Maraming salamat, Ama, sa oras na ito na kami po ay makapag-aaral, Panginoon, ng iyong dakilang salita patungkol po sa kaligtasan. At sa oras na ito, Ama, sa mga tao po na hindi tiyak, hindi sigurado sa kanilang puso kung saan ka nagtutungo ang kanilang kaluluwa pag dumating sa kanila ang kamatayan. Maraming salamat, O Diyos, at sa mensahe ito, nawa, Panginoon, kumilos ka po sa puso ng bawat isa na makikinig po ng iyong mensahe. Sa pamagitan po ng banal na Espiritu ng Diyos na ikaw po kumilos sa puso ng tao. At nawa, O Diyos, ikaw po ang may taas sa kalagitnaan po ng aking pangangalan. Pangunahin mo, Ama, at makita ka po sa oras na ito. Maraming salamat, Ama. Itong aking dalangin sa pangalan na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Tayo po'y makakaupo at tayo po'y magsisimula sa pangalan po ng salita po ng Panginoon. At muli po, ako po si Brother Elmer from Macedonia Baptist Bible Church. At kami po ay nakikiramay po sa family po ng Sebastian. At kami po ay narito, hindi ko ito patungkol po sa religion, kundi yung pinakamahalaga pong mensahe po ng salita po ng ating Panginoon. Bago pa ako magsisimula, kami namahal sa pangangaral ko po sa gabi ito, ako po ay may katanungan sa bawat isa. No? Kasi darating po ang time sa ating buhay, magiging ganyan din po tayo dito. Ako po ay may katanungan sa bawat isa, kung dumating ba sa atin ang tinatawag na kamatayan? Tiyak pa natin sa ating puso, 100%, sa langit ba talaga tutong ang ating kaluluwa? Kung hindi po natin natitiyak, mga mahal kong kaibigan, ang Bible po ay nagtuturo na kung paano ang tao magkakaroon ng katiyakan ng pagtungo sa langit sa pamagitan po ng salita po ng Diyos. Ang Diyos po, ayaw po ng Diyos na ang tao ay mga paano po maligtas. Pero salamat po sa salita ng Diyos, may Biblia na ibinigay sa mga tao para malaman po natin yung dakila pong pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo mga mahal kong kaibigan, ang Diyos po ay napakadakila. Ang Diyos po ay pag-ibig at ang nais ng Diyos sa oras na ito, malaman po natin ang kahalagahan ng katiyakan ng pagtungo sa langit. Mga kong kaibigan, ako po ay magbabahagi lamang po apat na C. No? Number one po na little C, yung condition po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Ano ba ang condition natin sa harapan po ng Diyos? Mga kong kaibigan, ang sabi po ng Bible, ang sabi po ng salita ng Diyos, according to Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala na at hindi nakaabot sa kalamian ng Diyos. Mga kong kaibigan, ang ating condition po sa harapan ng Panginoon, tayo po yung mga makasalanan. Alam mo kaibigan, ang buhay po natin talaga tayong mga makasalanan. Dahil po ang kasalanan, mga kong kaibigan, ito po yung minanahon natin kay Adan. No? Sabi nga ng Bible, sa isang tao, pumasok po ang tinatawag na kamatayan. At sa isang tao po, pumasok ang tinatawag na kamatayan. Dahil po sa kasalanan, mga kong kaibigan, dumarating po sa tao ang tinatawag po na kamatayan. Mga kong kaibigan, ang kamatayan po ay totoo. At nakikita po natin at namamatunayan po natin na ang kamatayan ay darating po sa buhay ng isang tao. Alam mo kaibigan, ang kamatayan mo walang binabasihang edad, walang binabasihang kalagayan ng buhay ng isang tao. Dahil ang kamatayan, kahit sino ay pili pong dumating po sa atin ang kamatayan. Dahil ang sabi po ng Bible, ang salita ng Diyos ay sigurado na nagtuturo na ang kamatayan ay tiyak at darating po sa bawat isang tao dahil po sa ating mga kasalanan. Kaibigan, ang kamatayan po ay hindi natin ito maliiwasan. Minsan po, pagpupunta tayo ng ospital, minsan sinasabi ko ng doktor, hanggang next month na lang tayo, binibigyan tayo ng tanging ng doktor. Pero ang Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan po tayo bawilan ang ilang po nating buhay. Pwede po tayo darating ng kamatayan mamaya, bukas, dahil sabi po ng Bible, ang kamatayan po ay darating sa isang tao. Ang sabi nga po sa Hebrews 9 verse 27,
In us it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Kaibigan, ang sabi ng Bible at kung paano itinakda sa mga tao ang minsang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghukom. Alam mo kaibigan, ang sabi po ng minsang kamatayan, ito po ay kamatayan pisikal. Kagaya po ng katawan ni Sir Mario Sebastian. Ito po yung physical death. Kasi ibig sabihin po ng death o kamatayan, ito po yung separation ng ating kaluluwa sa ating pong physical na katawan. Dahil ang ating katawan, ito po yung sisiglan ng ating kaluluwa. Pag dumating po ang kamatayan sa isang tao, maghihiwalay po ang kaluluwa sa kanyang katawan. At ang katawan po ni Sir Sebastian, nakalagay po dito sa kabaong, at ito po ay ililibing, no? Pero paano kung kaibigan ang sabi po ng Hebrews at kung paano itinakda sa mga tao minsang mamatay at pagkatapos nito ang paghukom. Kaibigan, ang sabi ng Bible, lahat po tayo ay nagkasala sa harapan po ng Diyos. Lahat po tayo dapat na ng kamatayan at lahat po ng ating nagawang kasalanan, ito po ay nagkabayaran po sa harapan po ng Panginoon. Ako po ay nakatayo sa inyong harapan, hindi ako malinis. Agayin mo rin ko ako makasalanan. Pero salamat po sa salita ng Diyos na bibigay kayo sa akin ng paalala na ikaw pala at ako ay makasalanan at ito po ay may kabayaran, sabi po ng Bible. Ano bang sinasabi ng Bible? May dalawang kamatayan. Ang sabi po ng Revelation 20 verse 14 and 15, and death in hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was found not written in the book of life was cast into the lake of fire. Kaibigan, ang sabi po ng Bible, ang unang isip po natin sa umasa, gabi ito, number 1 na si, yung condition po natin sa harapan po ng Panginoon. Lahat po tayo ay mga makasalanan, mahal po kaibigan. Tapos naman po ng pinag-alalan, mayaman ka man, mahirap ka man, ano man po ang kalagayan po ng ating buhay, ang isang katotohanan na condition po natin sa harapan ng Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tao gumagawa ng mabuti, hindi yung masama. Ang tao po nagsisimba, hindi po yan masama, mahal po kaibigan. Ang tao po may relihiyon, hindi po yan masama. Mabuti po yan, mahal po kaibigan. Pero ang sabi ng Bible ho, for all have sinned and come short of the glory of God. Kulang mo ang ating kabutihan, mahal po kaibigan. Kulang mo ang ating pagsisimba, mahal po kaibigan. Kulang mo ang ating relihiyon para tayo ay mapunta sa langit. Dahil po tayo ay tunay at totoong makasalanan. Alam mo kaibigan, ang sabi ng Bible, may isa na ako babanggitin na kasalanan na lahat natin ay ating nagawa, yung kasinungalingan. Sino po dito ang hindi nakapagsinungaling? Ako po, inaamin ko, nakapagsinungaling po ako. Alam mo kaibigan, sabi mo ng Bible, Revelation 21 verse 8, isang kasalanan lang. Sa lahat ng mga sinungaling ay mayroong kabahagi sa apoy at asopre na sa ikalawang kamatayan. Kondisyon po natin sa harapan ng Diyos, makasalanan tayo. Ako, ikaw, makasalanan tayo sa harapan ng Panginoon. Ang consequence po ng ating kasalanan, ito po ay kamatayan, spiritual death. No, ito po ay apoy na hindi namamatay, hiwalay po sa Diyos. Ito po ang kaparusahan ng kasalanan ng isang tao. Consequence o kabayaran, kamatayan sa kapahamakan po ng impyerno. Pero ayaw ho ng Diyos na ang tao ay mapahamak sa impyerno. Gumawa ang Diyos ng paraan para ang tao ay ayaw ho ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno habang nabubuhay tayo. Yan ho ang dakilang pag-ibig po ng Diyos Ama, mga mahal kong kaibigan. Sa kabila po na nagkukulang tayo, sa kabila na hindi tayo perfecto, may Diyos Ama na nagbigay po sa Kanya, sa atin, ng kaisa-isang pag-asa. Ano ba yung pag-asa? Ang totoong pag-asa po, walang iba po, kundi si Christ. Number 1 po na si, condition po natin sa harapan ng Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Consequence po ng ating kasalanan, mga mahal kong kaibigan, second death, spiritual death, pupunta po tayo ng impyerno. Isang katotohanan na sinasabi po ng salita ng Diyos. Ngunit may sagot po ang Biblia, may pag-asa ang tao habang nabubuhay pa. Yan ang dakilang pag-ibig po ng Diyos Ama na ibinigay niya
si Christ sa krus ng Kalbaryo. Alam mo kaibigan, sabi ko ng Bible, ang pinakamagandang salita na nabasa ko po sa Biblia, ito po yung John 3 verse 16. Sabi po ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Alam mo kaibigan, ito ang masasabi ko ng kaibigan, ang buhay natin dito sa mundo, napakaiksi lamang. Salamat kay Sir Mario Sebastian, umabot siya ng 77. Ang sabi po ng Bible, 70. Pag lumagpas ka na ng 71 pataas, yan ho ay biyaya ho ng Panginoon. Salamat po kay Sir Sebastian at kay Ma'am Jen. Sabi niya, tumanggap si Sir Sebastian sa ating Panginoong Jesucristo. At alam mo namin na ang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ang pangako ng Diyos sa langit po pupunta. At sa oras dito, mahal kong kaibigan, narito kami, hindi sa aming relihiyon, kundi para maitama natin yung nasirang relasyon natin kay Kristo dahil sa ating kasalanan. Kaibigan, kailangan po natin ng tamang relasyon sa Diyos. Nalayo tayo sa Diyos dahil po sa kasalanan. Sa minanan natin kasalanan kaya dahil. Ngunit ang Diyos Ama ay nagawa ng paraan. Alam mo kaibigan, kahit magsimba tayo, kahit gumawa tayo ng mabuti, kahit may religion ho tayo, yan ay kulang dahil ikaw at ako ay tunay na makasalanan. Kaya po ang gumawa ng ating kaligtasan, ibinigay ng Diyos Ama ang kaisa sa anak niya. Walang iba ho, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nang sabi nga po sa John 3:16 sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang bugtong niya na anak upang ang sinuman sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa langit po yun. Pupunta ko tayo ng impyerno. Pati ako pupunta ako ng impyerno kasi makasalanan po tayo. Pero salamat sa Diyos Ama. Alam mo mga kapatid, mga minamahal, ang pinakadakilang na tanggap ko sa aking buhay, yung kaligtasan na buhay na walang hanggan ay binigay po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal kong kaibigan, ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos, hindi natin pinagtatrabuhuan. Sabi nga po ng Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan o sa impyerno. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang regalo na walang bayad ng Diyos na buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ko ng Bible, ang regalo o tinatanggap. Tatanggapin lang po natin mga mamsir, yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa ating puso. Naminin po natin na ako, ikaw, makasalanan, pupunta ho tayo ng impyerno. Ngunit, may dakilang pag-ibig na ginawa ng Diyos Ama. Ibinigay niya sa Jesus para ang tao ay huwag mapahamak sa impyerno, bagkos magkaroon ho ang buhay na walang hanggan kapag tungo sa langit. Alam mo mga minamahal, tayo bilang isang tao may mga pagkukulang po tayo. Una sa Diyos, sa pamilya po natin, pero alam mo mga kapatid, kahit hindi tayo, kahit lagi tayo nagkukulang, pero ang Diyos hindi sa atin nagkulang. Tama ko ba? Ang Diyos hindi nagkulang mo sa atin. Sa pagising namin po sa umaga, blessing na po ng Panginoon yun. Hindi nagkukulang ang Diyos. At ang Diyos ay patuloy po na nagpapaabot ng kanyang dakilang pag-ibig habang ang tao ay nabubuhay. May totoong pag-asa. Ang totoong pag-asa na kay Kristo. Alam mo kaibigan, kahit mayaman ka, kahit bilyonaryo ka, kahit famous ka kaibigan sa mundong ito, pag wala kang Kristo sa puso mo, sayang po ang ating kaluluwa. Punta po tayo ng impyerno. Hindi po kayang bayaran ang dugo na Jesus na tumigis sa krus po ng Kalbaryo para tayo maligtas. Isa lang po ang paraan ng Diyos, pananampalataya sa ating puso. Kaya mo bang tanggapin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas? Kapag dumating sa amin ang kamatayan, matitiyak natin sa langit tayo pupunta kasi pangako po ng Diyos na ang sino mang sasampalataya
ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaibigan, nais ng Diyos, magyan natin ang langit. Number 1, ang ating pinag-usapan, kondisyon natin makasalanan tayo. Number 2, consequence po ng ating kasalanan, kapahamagan po sa impyerno. Number 3, ang sagot ng kasalanan, ang maiwasan natin, ang kapahamagan sa impyerno, si Christ po. Si Christ po ang gumawa ng ating kaligtasan. Isang Diyos na nagdadawang tao, nag-aalay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, binugbog, dinuraan po para sa ating kasalanan. Nagdusa, nilating po. Grabe ho ang pagdurusa ng ating Panginoon. Dahil ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, ay inako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya po itinako sa krus. Namatay. At nakalipas po ng 3 araw, ang namuling balita nabuhay si Kristo muli sa mga patay. Ang sabi ng Bible, according to John 3 verse 15, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi mo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Alam mo ba, may unang umilig sa atin bago yung asawa mo. Bago yung ating mga anak, may unang umilig sa atin. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay mababasa natin sa Romans 5 verse 8. But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay sa parang sabi, dadapwatin na dadagubili na ng Diyos ang pag-ibig niya para sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil po sa atin. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Ibigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako na makasalanan ay ayaw ng Diyos na pumunta sa impyerno bagkos, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Mama, ang buhay na walang hanggan, makakamta mo lang kay Kristo. Wala nang iba pa. Wala nang iba pang paraan para tayo pumasok sa karya ng langit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At mababasa po natin yan sa Acts 4 verse 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat natin kaligtas. Sabi nga po ng John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Wala makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, sa oras po natin pinag-aralan, hindi mahaba ang mensahe. Pero nawa sana ay naunawaan natin ang kahalagahan ng kaligtasan ng ating kaluluwa na pag dumating sa atin ang kamatayan, may langit po na nag-aantay sa isang taong nais tumanggap kay Kristo bilang Panginoon po at sarili po ng kapagligtas. Number 1 na kondisyon natin, makasalanan tayo. Number 2, consequence, mapamakan sa impyerno. Number 3, si Christ. Pang-apat po, confess. Nalaman po natin, makasalanan pala tayo. At ang kabayaran pala ng kasalanan, pupunta tayo ng impyerno. At naiso ng Diyos na sa oras na ito, may binibigyan tayo ng pagkakataon. Ito, kaibigan, ay choice ng isang tao. Hindi ko tayo pinipilit ng Diyos kung tatanggapin mo siya o hindi. Pero sana tanggapin mo siya sa oras na ito. Dahil ang kamatayan po ay maaari kong dumating sa ating buhay. At nais ng Diyos, mahal kong kaibigan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kapag tungo sa langit. Ito po ang sabi po ng Bible. Ang sabi po ng Bible sa 1 John 1 verse 9. Sabi po ng Bible, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang sabi ko sa Tagalog, kung ipapahayag mo natin ang ating mga kasalanan ng tapat at banal, siya tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kaibigan, nais ng Diyos yung pusong totoo, may pananampalataya. Sa oras na ito, mga kaibigan,
ang salita ng Diyos na bigyan ko sa ating maalala. Balang araw, tayo po'y hihiga dito at nais ng Diyos ikaw at ako ay magtiyak natin ang langit sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Alam mo mga mahal kong kaibigan, sabi po ng James 4:14, ang ating buhay ay parang isang pusong lamang. Minsan lumitaw at pagdamay naglalako. Nais po ng Diyos na umanaw man tayo sa mundo nito, may langit tayong babalikan at napiling po natin ang Diyos. Nawasan ako sa oras nito, maiksiman po ang mensahe, pero sana po klaro sa ating puso. Sana po naunawaan natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sa kabila po na busy tayo, pero ang Diyos ay nagbibigay po ng biyaya sa mga tao na nais pong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sarili po natin pagkapagligtas. Sino po ang nais dito tumanggap sa ating Panginoon? Malaman po natin, makasalanan tayo, kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan sa mga sasampalataya sa Kanya. Sino po ang nais tumanggap sa ating Panginoon? Ang Diyos po ay nangangako na ang sino mang sasampalataya sa Kanya ng tunay, na may pananampalataya sa ating puso, bibigyan ho ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pili po ba tayong tumayo? At tayo po ay mananalangin? At kung nais mo tanggapin si Kristo Jesus sa gabing ito, sabayan mo mamaya sa panalangin ng pagtanggap. At tayo po ay mananalangin sa oras nito, sa ating pong pagtatapos. Nawa sana kaibigan, magkaroon tayong desisyon sa oras nito at tanggapin mo si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay manalangin, tayo po iruko. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat na nasa langit, maraming salamat, Ama, sa iyong Biblia. Maraming salamat, Ama, sa iyong salita na patuloy po na nagpapaalala sa amin. Kami po ay mga makasalanan, karapat-dapat na pumunta sa impyerno. Ngunit salamat po sa dakilang biyaya sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na nagbigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para po bayaran ang aming mga pagkakasala. At ang sabi po ng aming salita na ang sino mang sumampalataya ay siya lang ang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Mahal kong kaibigan, habang nakapikit ka, habang ayuko ka, ito po sabayan mo ako ng panalangin. Kung naunawaan mo ay kayo makasalanan at kailangan mo ng isang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pwede ba sa oras na ito mag-desisyon tayo bago tayo umuwi ng bahay na tanggapin mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, na magkakaroon tayo ng desisyon na buksan mo ang puso mo sa oras na ito at sampalatayanan mo sa Hesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Kung nais mo siyang tanggapin, kaibigan, ito po ang panalangin ng pagtanggap. Ang panalangin ito hindi makapagliligtas sa iyo, kundi ang makapagliligtas sa iyo yung pananampalataya mo ay Kristo Jesus. Sabayan mo po ako sa panalangin at nawa sa panalangin ito, kausapin mo ang Diyos na may pananampalataya. Ito po ang panalangin, naway sabayan mo ako sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, nalaman ko sa gabi ito na ako'y makasalanan, pupunta sa impyerno. Ngunit salamat, Panginoong Jesus, nag-alay ka ng buhay para sa aking pagkakasala. Ako'y nagsisisi sa gabi ito, pumasok ka sa aking buhay, pag-arian mo ang aking puso, at sinasampalatayanan kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid, maraming namahal, kung tinanggap mo sa Jesus sa gabi ito, ang pangako ng Panginoon, buhay mo na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos, according to John 1 verse 12, datapwat ang sinumang tumanggap sa kanyang pangalan ay sila lang ang binigyan ng karapatan o kapangyarihan bilang tawagin mga anak ng Diyos. Kung tinanggap mo sa Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, pangako ng Diyos, langit.
pupunta tayo sa langit, mahal kong kaibigan. At ang sabi ng Bible, binigyan tayo ng kapangyarihan bilang tawaging mga anak ng Diyos. At ang sabi ng Hebrews 10 verse 17, at ang iyong mga kasamaan at ang iyong mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Kaibigan, kung tumanggap ka ng Kristo sa oras nito, lahat ng ating kasalanan itatawag ng Panginoon. At ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Pag namatay ko tayo, pagaya po ni Sir Mario Sebastian, babalik po tayo sa langit. Dahil ang pangako ng Diyos, buhay po na walang hanggan. At maraming salamat po, tayo mga po. Salamat po sa ating time at kami po ay nakikiramay po at talagang mahirap talaga mawala ng isang tatay. Lalo na po haligi ng tahanan. Salamat sa Panginoon kasi si tatay, bago po umabot ng 77. Blessing po ng Panginoon. Ako po bilang isang tatay din, ay maaga po ako naulila sa tatay. Kaya siguro yung ating Sir Mario at siguro nagtulong sa akin bilang tayong mga anak. Salamat po sa buhay ni Sir Mario na talagang isang patotoo na ang Diyos ay talagang nagbibigay ng pag-asa pag tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Alam mo, mga minamahal, ang buhay ko dati magulo rin po. Pero salamat po sa Diyos. Nang ako po inaligtas, 2020 po, tinanggap po ang Panginoon bilang ang personal ng Panginoon tagapagligtas. At na-realize ko po na ako pala makasalanan. At totoo po, buhay ang Diyos. Alam mo mga kaibigan, hindi natin maalaman ang kapangyarihan nito sa ating buhay pag hindi tayo lumapit sa Diyos at hindi tayo makinig sa Kanyang salita. Alam mo mga minamahal, ang sabi ng Bible, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig po ng salita ng Diyos. Sabi nga po na Romans 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya ang pananampalataya, nagagaling po sa salita ng Diyos. Hindi po sa atin. Ang Diyos po ang nagbibigay ng pananampalataya sa pamagitan po ng Banal na Espiritu, sa pamagitan po ng Biblia. Kaya nawa sana, kung tinanggap natin ating Panginoon, nais pa ng Diyos na lumago pa sa kanyang salita. Nais pa ng Diyos na makilala pa natin siya sa ating buhay. At maraming salamat po. At first time ko po na mag-share po ako ng gospel dito po sa ganitong kalagayan. Kasi ako po, isang preachers po ako. Kaya ang boses ko po talagang ang boses ko. Pasensya na po sa boses ko kung medyo kasi po, salit ako sa kalye. Binabahagi mo po yung kaligtasan ng mga Kristo. Hindi sa reliyon natin. Walang reliyon na naman sa Diyos. Ang Panginoong Isus lang. Sila po ang nagbibigay po ng buhay na walang hanggan. Pag tayo po na ng palataya sa ating Kristo. Alam mo mga kaibigan, natag na palataya sa Diyos ng pagbabago po ang buhay. Ito po yan. Makapagyagad po ang Diyos natin. Ano po ang palataya magdadala sa ating sa kama. Maraming salamat kay Ma'am Jen na talagang makapabigyan ako ng mga pagkakataon na makapag-share ko sa kapwa ko makasalanan na mayroon palang nakiyakan ng langit. Pamagitan ng Biblia, pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi sabi po ng Bible, Romans 2 verse 8 to 9, for by grace are you saved through faith, because not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. No, sabi ng Bible, ang pananampalataya lang, maliligtas ang tao. Hindi sa ating mga buti gawa, o sa ano pa man na ginagawa natin, kundi pananampalataya sa ginawa ni Kristo na perfect sacrifice sa puspon ng Kalbaryo. At maraming salamat po, magandang gabi po, at nawa pagpalain po tayo ng salita po ng ating. Maraming salamat po, at God bless po sa mga isa.